ito na inyong pinagkaloob sa amin, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa buhay na aming tinaglay at patuloy na tinataglay sa kalakasan, Panginoon. At masigit, Panginoon, salamat po sa araw pong ito na ibinigay niyo sa amin upang kami ay magkaroon ng pagsamba sa iyo, magluwalhati, magpuri, Panginoon, sa iyong pangalan. Kaya't amin pong diadalangin ang aming gawain ito ngayon sa umaga, sa aming pagsamba, na itama niyo po ang aming pong mga puso. Nawa ang pagsamba sa iyo ang aming maging tuon ng isipan, ng aming puso, ng aming atensyon, ng lahat-lahat, Panginoon, mula sa amin. Kaya, O Diyos, kayo po ang siyang kumilos sa aming pong buhay. Kayo po ang siyang magtama ng aming pong mga motibo sa aming pagsamba upang sa gayon sa pangaral ng iyong mga salita, ito po ay makapanagana sa buhay ng bawat tagapakinig. At amin pong nilalapit sa iyo ang pangaral ngayong umaga. Pinapangaral ko po sa iyo ang aking sarili bilang mga ngaral. Nawa, O Diyos, pagkalooban niyo po ako ng karunungan at nawa, Panginoon, sa mga tagapakinig ng kaunawaan sa iyong salita. Nawa ito ay magbunga sa buhay ng bawat isa, maghatid patuloy ng kalaguan. Ganyan din, Panginoon, sa mga bisita po namin ngayong umaga. Kayo po kumilos sa kanilang mga puso. Kayo po ang nagdala sa kanila sa lugar na ito at alam po namin na kayo po ang siyang tangi lamang na makapagpabago ng kanilang mga puso upang makakilala sila ng lubos sa iyo, O Diyos. Kahit kasangkapan niyo, Panginoon, ang pangaral ng iyong mga salita. At amin yung pinapanalangin maging aming pong mga kapatirang iglesia na sa oras pong ito'y sumasamba rin po sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Nawa, Panginoon, sa lahat ng mga ngaral sa likod ng pulpito ay ang kalatian lamang ni Kristo ang aming maging motibasyon at kalatian ni Kristo lamang ang maitanghal sa aming mga pangaral. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, bawat iglesia na sumasamba sa oras na ito, nawa ay kayo ang siyang aming maitaas. Ganyan, Panginoon, pinapalangin po namin ang aming pong pastor na kung saan nasa po ng C4 upang doon magministeryo ng salita. Patuloy niyo po siyang gamitin doon. Pagkalooban niyo po siya ng katapatan sa kanyang pangaral, katapangan, at patuloy na karunungan na nagmumula sa iyo at nawa sa pagkilos ng iyong Santong Espiritu, ito ay magbunga sa iglesia po doon, magkatid patuloy ng kalaguan sa kanilang panampalataya at pagiging matibay, Panginoon, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Ganyan, Panginoon, pinapalangin po namin ang aming pong mga kapatid na hindi po namin kasama sa aming pong pagsamba sa ilang mga kadahilanan. Marahil ay mayroong mga emergency, mayroong mga may sakit, may karamdaman, ang iba ay nasa malayong mga lugar. Kahit amin po silang idinadalangin, kayo po ang siyang tutulong sa kanilang pong mga pangailangan. At nawa sa amin pong online ministry, inyo po itong gamitin para sila po ipatuloy na makapakinig ng pangaral ng inyong mga salita at sila po mapagpala, Panginoon. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa. Ganyan, Panginoon, pinapalangin din po namin ang aming pong bansa, kung saan aming pong nakita sa mga balita na aron, O Diyos, ang iba't ibang mga suliranin sa gobyerno, sa iba't ibang ahensya. Kaya aming nilalapit po, Panginoon, sa iyo na kayo po ang siyang mahabag sa amin. Kayo po ang siyang tumulong sa mga namiminuno na yung pinakalayan, Panginoon, ng gobyerno ang magpatupad ng batas, ng may katapatan, may kaayusan. Nawa ito'y kanilang makita. At hindi, Panginoon, masigit, amin po nilalapit ang kailang kalagayan, ng kailang kaaluba. Nawa ay maabot din po sila ng ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya't muli, O Diyos, lahat ng mga bagay na ito ay sa iyo lang po namin nilalapit. At amin pong itong tinitiwala na kayo po ang siyang kikilos sa aming pong mga gawain ito. Kaya't muli, sa iyo lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ng inyong anak, ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po lahat ay magsitayo at tayo po umawit pa ng isang awitin para ihanda ang ating mga puso. Awitin po natin, mga kapatid. Kunin mo ang buhay ko. Nawa, Panginoon, nawa mga kapatid, ang mga lyrics na naririto sa himnong ito ay maging totoo sa bawat isa sa atin, na ito yung nais nating sabihin sa ating Diyos, na ang lahat-lahat sa atin nawa ay magamit para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Verse number 1. Kunin mo ang buhay ko, ilaan para sa'yo.
po at ihanda po natin ang ating mga sarili at ang ating mga Biblia para po sa pakikinig ng pangaral ng salita ng Diyos. Hello, sound. Hello. Hello, Mike. Sound check. Hello, sound. Hello. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. At hiningi ko na po ang inyong pong mga pakinig, ang inyong pong mga puso para po ating pagsasaluhan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ano po sa ating kasalukuyang panahon sa ating bansa, ating makikita na napakarami mga problema ang mga nangyayari, lalo na sa ating gobyerno at partikular sa mga namiminuno sa ating bansa. Itong mga nakaraan nga lamang, ating nakita sa balita yung naging kaguluhan sa Senado, nagkaroon ng pagkapalit ng liderato, nagkaroon ng ilang mga aguluhan, at kung ating mapapansin, tila nagpapatong-patong yung pangyayari na siyang nagbabalik ng ating atensyon mula sa hindi pa nabibigyang katarungan o hustisya ng unang isyo ng flood control anomaly. Ng bilyong-bilyong piso na kinurakot ng mga makapangyarihan at mga mayayamang tao ng bansa. Tila nagpapatong-patong, divert yung ating atensyon, yung ating focus, at hindi ito nabibigyan ng pagdidiin or investigasyon. Ito po ay hayagang pangalamang ng sa bawat Pilipinong nagtatrabaho ng maayos at nagbabayad ng buwis. Ito po ang nagiging resulta kapag ang puso ng tao ay nabalot ng kasakiman. Na kung sino pa yung mga nasa kapangyarihan, sila mga mayayaman, sila pa yung nagkakaroon ng ganitong patuloy na panakim. Kaya po ang Biblia, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay nagbibigay ng babala sa ganitong uri ng kasalanan, sa ganitong uri ng kasakiman. So bagaman hindi mabigyang hustisya ang mga katiwalaang nagaganap sa mundong ito, sa ating bansa, tandaan natin, ang Diyos ay makatarungan at sisiguraduhin niyang lahat ng nagkakasala ay makakaranas ng kahatulan gaya nilang naging mga sakim sa kayamanan. Kaya po yung title ng ating pag-aaral ngayon ay yung kahatulan ng Diyos sa kasakiman. Ang kahatulan ng Diyos sa kasakiman. Kaya po iniimbitahan ko po kayong buksan ang inyong mga Biblia sa ating pong pagpapatuloy ng ating series sa Book of James. James chapter 5 from verse 1 to verse 6. James chapter 5 from verse 1 to verse 6. Aklat ni Santiago, kabanatang 5, talatang 1 hanggang talatang 6. Ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na hindi nagkakamali, tiyak, sigurado, at sapat sa ating mga buhay. Verse 1, magsiparito ngayon, kayong mayayaman, kayo'y magsitangis at magsihagulhol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok, at ang inyong mga damit ay ginangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. At ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy na lalamunin ng inyong laman, kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Narito, ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid, na iniring ninyo sa pamagitan ng daya ay humihibik. At ang mga hibik ng mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo.
Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagalak. Inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Inyong hinatulan. Inyong pinatay ang matuwid. Hindi niya kayo nilalabanan. Samahan nawa tayo ng Diyos sa ating pag-aaral ngayong umaga. Muli po tayong lumapit sa Kanya sa panalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay lumalapit sa iyo. Humihingi, Panginoon, patuloy kami ng inyong awat habag na sa pangaral ng iyong mga salita, patuloy po kaming wagpala nito, patuloy kaming mabigyang babala, patuloy kaming masawata, mahamon, mapalakas, mapatag. At ito, O Diyos, ay mangyayari lamang kung kami samahan, Panginoon, ng inyong Santong Espiritu. Kaya't lumalapit, Panginoon, kami sa iyo, O Diyos. Nagsusumamo na kumilos ang iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa. Bigyan niyo po kami ng kapakumbabaan upang tanggapin ang iyong mga salita. At sa aming po mga bisita, O Diyos, alam niyo po ang kailang kalagayan. Tulungan niyo po nilang maunawaan ang iyong mga salita. Ang ebanghelyo ng aming Panginoong Yesus, na bagaman siya mayaman, siya nagpakahirap para sa aming mga makasalanan. Kaya sa iyo po namin tinatagubilin ang aming pong gawain ito. Kayo po ang siyang kumilos at ikaw lamang ang aming maitanghal. Ito po aming dalangin sa pangalan lamang ng inyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kung ating bibigyan muli po ng background ang aklat na ito ni Santiago, ito ay kanyang isinulat sa 12 lipi na nasa pangalat. Ibig sabihin yung pong mga Hudyong mga Kristiyano o lahat ng mga manampalataya na si pangalat dahil na naging matinding pag-uusig at kahirapan sa kanilang panampalataya. At nung time po na yon, marami sa kanila ay mga mahihirap na manggagawa na inaapi ng mga mayamang may-ari ng lupa at mga mangalakal. Kasi yung time na yon, wala silang sariling lupain. Sila ay nangungupahan lamang at yung kailang kalagayan, sila ay inaapi nilang mga mayamang nagmamay-ari ng lupa. Kaya dito sa ating nabasa sa Santiago chapter 5 verse 1 to 6, ito po ay isang prophetic na pagsaway ni Santiago laban sa kanila. Sapagkat dumating sa Panginoon, nakita ng Panginoon ang pang-aabusong ito. Kaya itong panalita ni Santiago, ito ay merong kaukulang babala. Prophetic na pagsaway ito laban sa kanilang mga masamang mayayaman na nang-aapi. Ito pong language ni Santiago dito ay kahawig ng mga propeta sa Old Testament. Kapag ang mga propeta sa Old Testament ay nagdadala ng salita ng Diyos ng kahatulan, ganito rin ang ginagawa ni Santiago. Meron siyang daladalang kahatulan or judgment sa lahat ng pang-aabuso, sa lahat ng mga abusong mayayaman sa kanilang pagsamantala sa mga mahihirap. Hindi po dito kinokondena ni Santiago ang pagkakaroon ng kayamanan sa kanyang sarili, kundi yung makasalanang paggamit ng kayamanan. Yung pag-iimbak nito ng merong kasakiman, merong pang-aapi, merong pangalamang, merong pagiging maluho, at merong makasariling mga pamumuhay at kawalan ng katarungan. Alam po, nung unang siglo, nung first century, karaniwan sa Palestine, sa lugar na yon na kailang tinitirhan yung pang-aabuso ng mga may-ari ng lupa sa mga manggagawa. Karaniwan po siya doon. Madalas nilang ipagkait ang tamang sahod at gamitin ang kanilang impluensya para apihin ang mahihirap. Diba, parang katulad din sa ating panahon ngayon. Ipinapakita lamang po dito ni Santiago na ang kayamanang hiwalay sa katwiran ay tanda ng pusong malayo sa Diyos at nasa ilalim ng paghukom. Hindi masama yung magkaroon ng kayamanan, pero yung magkaroon ng kayamanan sa makasalanang kaparaanan, walang katwiran, yan ay pagpapakita ng pusong malayo sa Diyos at pusong lumalaban sa Diyos. Kaya't meron siyang kahatulan para sa kanila at yan yung language ni James po dito. Kaya po yung mensahe ngayong umaga na nais ko pong ihatid sa bawat isa sa inyo ito. Hahatulan ng Diyos ang makasariling paggamit ng kayamanan, subalit ipinagtatanggol niya ang naaapi.
Hahatulan ng Diyos ang makasariling paggamit ng kayamanan, ngunit ipinagtatanggol niya ang naapi. Nagbabala si Santiago na nagiging panganib ang kayamanan kapag pinalitan na ng kayamanan ang Diyos. Kapag ginagamit na ito upang manglamang, mangapi, at kapag ito'y nagiging kasangkapan na sa makasariling pamuhay. Pamuhay para sa sarili, pamuhay na parang walang Diyos, pamuhay na parang wala kang kapwa-tao. Hindi masama ang kayamanan, again, ngunit ang maling pangasiwa nito, yun po yung nagdadala ng paghukom ng Diyos. At tandaan, ang tunay na mananampalataya ay dapat tumitingin sa kayamanan sa liwanag ng kawalang hanggan, sa liwanag ng katarungan at panagutan sa ating Panginoong Diyos. Tayo, masigit sa lahat, ang nakakaalam ng tamang kahulugan ng pagkakalob sa atin ng Diyos ng mga pagkapala. Kaya pumula sa ating mensaheng yan, meron tayong dalawang bagay na titingnan. Una, ang kasakiman ng kayamanan ay nagpapakita ng pusong nasa ilalim ng kahatulan. Ang kasakiman ng kayamanan ay nagpapakita ng pusong nasa ilalim ng kahatulan. At pangalawa, narinig ng Diyos ang daing ng inaapi at nahatulan niya ang kawalan ng katarungan. Narinig ng Diyos ang daing ng inaapi at nahatulan niya ang kawalan ng katarungan. At ibig mo tingnan yung una, na ang kasakiman ng kayamanan ay nagpapakita ng pusong nasa ilalim ng kahatulan. Kapag doon yung puso ng isang tao ay merong panganaki, merong kasakiman, yan ay manifestasyon ng pusong nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Kung ating pong titingnan, kinakaharap ni Santiago nung time na yon, kanyang pinagwiwikaan yung mga mayayamang mga pang-api na nagtipon ng kayamanan para sa kanilang mga sarili habang pinapabayaan ang kanilang kapwa, habang pinapabayaan yung pagdurusa ng iba. Kaya nga nandun sa verse 1, sabi niya, kanyang panalita, magsiparito kayo ngayon. Kayong mayayaman, meron siyang panawagan. At again, hindi po ito parang pagkuha lamang ng atensyon. Dahil ito'y prophetic na kahatulan sa kanila, ito ay merong bigat. Magsiparito kayo ngayon, kayong mayayaman. Kayo magsitangis at magsihagulhol dahil sa karanitaan ninyong sa inyo'y darating. Merong judgment sa kanila. Tinatawag ni Santiago silang mayayaman nung time na yon upang magkaroon ng pagluluksa. Sabi doon, magsitangis dahil merong tiyak na hatol ng Diyos na darating para sa kanila. So again, hindi po ito tumutukoy sa lahat ng may kayamanan o mayayaman sapagkat hindi kasalanan ang maging mayaman. Subalit tinutukoy dito ni Santiago kung paano nakamtan ang kayamanan ng isang tao. Ganoon din, kung sa paano tinitingnan ng puso ang kayamanan at sa kung paano ito ginagamit ng tao. At dahil ganito yung kalagayan ng mayayaman nung time na yon, nagpahayag si Santiago ng mabigat na babala para sa kanila. Yung language pa nga na ginamit ito ni Santiago, kayo magsitangis, kayo magsihagulhol. Ibig sabihin, meron talagang mabigat na parusa sa kanila na ang kailan dapat na maging sa loobin ay magkaroon ng ganitong lubhang mabigat, basag na kalooban, magsitangis kayo, magsihagulhol kayo. Dahil tiyak na meron darating na kahatulan sa inyo. Yung pong dalawang salitang yan ay madalas na panalita ng judgment na karaniwang ginagamit ng Old Testament. Magsihagulhol, magsitangis. Pinapakita po diyan ng pagkamakatarungan ng Diyos. Ang Diyos ay makatarungan, siya ay patas, nakikita niya ang lahat ng mga injustices na nangyayari. At tiyak niyang hahatulan. Silang nakasentro ang puso sa kayamanan na kung saan nagiresulta ng kawalan ng pagkilala sa Diyos at masamang pagtrato sa mga mahihirap. Meron pong tinutukoy dito ng mga karalitaan na sa kanila'y darating. Dahil ang Diyos ay makatarungan, meron darating sa kanilang mga karalitaan. Hindi po ito tumutukoy lamang sa
wala ng kanilang mga kayamanan, kundi mas sigit kaya't ito naging mabigat dahil ito'y tumutukoy mismo sa walang hanggang paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. Merong mga karalitaan silang maranasan. Ayon po sa ilang mga commentator, yung sinasabi itong mga karalitaan, yung mga paghihirap na kailang maranasan, ito daw ay tumutukoy sa pagkasira ng Jerusalem noong 70 AD. Subalit na mangyari yung pagkasira ng Jerusalem noon, kapwa mayaman at mahirap ay kumaharap sa matinding mga kahirapan. Kaya ang ating makikita ditong mas sigit na maliwanag na kahulugan, yung mga karalitaan dito ay tumutukoy mismo sa judgment ng Diyos, sa mismong galit ng Diyos sa kanilang mga sakim, sa kayamanan na hayag sa kanilang pagtrato, sa kayamanan at sa kanilang pangalamang sa kanilang kapwa. Ito po yung lubos na dahilan, kaya dapat silang malabis na tumangis, hindi dahil maaaring mawala ang yaman o makaranas sila ng mga kahirapan, kundi dahil sila'y nakalantad sa tapat na kahatulan ng Diyos na makatarungan sa lahat. Nangangahulugan po diyan na walang saysay ang kanilang kayamanan sa harapan ng Diyos. Walang may tutulong gaano man ang kanilang imbak gamit ang mga maling kaparaanan kapag sila'y tumayo sa harapan ng Diyos na matuwid sa lahat. Kaya nga sabi sa verse 2 to verse 3 ni Santiago, sinaysay niya, ang inyong mga kayamanan ay bulok. Ibig sabihin, walang saysay sa harapan ng Diyos. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. Ito ay paglalarawan sa harapan ng Diyos, ang yaman, anumang makamit ng tao, lalo na kung ito'y nakamtan sa kaparaanan, wala itong halaga. Ang kayamanan ay nilalarawan bilang nabubulok at walang kabuluhan. Yung ginto at pilak na kinakalawang larawan po ng kawalang silbi, kawalan ng kabuluhan, ng kayamanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At ang kailang kayamanan, ang sabi dito, ay magiging patotoo laban sa kanila sa araw ng paghukom. Again, kung ating babalikan yung konteksto noon, sa first century, yung mayayaman, sila'y nag-iimbak ng mga butil bilang pagkain nila sa tagutom. Nagpapagawa sila ng mga mamahaling mga kasuotan, mga mahalagang metal, mga bato bilang simbolo ng kanilang katayuan, ng kanilang standing. Samantalang ang mahihirap ay hirap makaraos araw-araw. Kaya talagang kinukondina ni Santiago ang ganitong kawalan ng katarungan. Ito ay sa kadahilanan ng hindi nila pagsunod sa panalita mismo ng ating Panginoong Yesus. Nang sabihin niya na ipagbili ang lahat ng iyong tinatangkilik at ibigay sa mga dukha. Pagpapakita na iyan yung pinaka-esensya ng dakilang utos na ibigin ng kapwa ng gaya ng ating sarili. Ito yung nabibigong gawin ng mga tao noon. Kung ito yung dakilang utos, ang pagsuway dito ay dakilang kasalanan. Kung ating gagamitin yung salitang iyon, mabigat na kasalanan. Kaya naman silang mga sakim sa kayamanan, ang ginawa nila, binaliwala nila ang katotohanan ito. Which is ito'y katotohanan pa ng Old Testament. Kaya ang lumilipas nilang kayamanan, ang magiging patotoo laban sa kanila ng Diyos. Kaya po bilang point, ating nakita, ang makasariling kayamanan ay magiging patotoo laban sa makasalanan. Yung makasariling kayamanan ay magiging patotoo laban sa makasalanan. Yung makasarili, ibig sabihin, yung tinrato mo ang kayamanan bilang siya na yung iyong Diyos. Kaya't anuman ang iyong ginagawa, ay doon na lamang sumesentro kahit yung panlalamang sa kapwa, kahit pang-aragabyal sa kapwa, pang-aabuso sa kapwa, dahil doon na lamang sumentro. Yun po yung nangyayari. Kapag ang puso ng tao ay nabalot ng kasakiman, nagbubunga pa yan ng idolatry sa kayamanan. At yun po yung nakakalungkot ngayon sa ating panahon. Iba lang yung sitwasyon noon, pero yun pa rin nangyayari sa kasalukuyan. Maraming tao ang mas nagtitiwala pa rin sa kanilang kayamanan kaysa sa Diyos.
Marami pa rin tao ang mas pinapahalagahan ang kayamanan kaysa sa ating Panginoong Diyos. Ang pag-iimbak ng yaman, tandaan natin, nagbibigay yan ng maling pakaramdam ng seguridad. Diba yung ating kumbaga karaniwang kaisipan? Pagka tayo ay mapera, marami tayong ipon sa ating bangko, secured ang ating buhay. Ngunit tandaan natin, pansamantala lamang lahat ang kayamanan dito sa lupa. Kaya sa language ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang panalita noon, sa Matthew 6 verse 19 to 21, meron siyang panalita na huwag mag-imbok. Huwag mag-impok ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang mga tanga. Sa Lucas 12:16 to 21, nagbigay siya ng talinghaga ng mayaman na kung saan sa labis niyang kayamanan, wala siyang kumbaga maisipang paglagay niyan. Kaya ang ginawa niya, nagpagawa pa siya ng iba pang mga lalagyan, ng mga malaking mga lagayan, imbakan. Pero nung siya mamatay, wala itong naging mga kabuluhan. At yung kanyang kaluluwa ay napahamak sapagkat hindi siya kumilala sa tunay na kayamanan. Hindi niya inasam yung tunay na kayamanan ng buhay. Yun yung kaya naging Panginoon. Kaya bilang illustration, parang mobile phone o cellphone, parang cellphone battery ang kayamanan. Kahit gaano kamahal ang iyong cellphone, mauubos pa rin yan o mawawalan pa rin yan ng baterya. Alam niyo po, yung pinakamahal ngayong phone ay yung Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond na nagkakahalaga ng 48.5 million US dollar dahil may diamond siya. Pero nyo, kahit gaano man kamahal ang ganoong gadget, still, mauubos yung kanyang battery. Ganoon din ang kayamanan. Gaano man tayo makakamit ng kayamanan sa buhay na ito, pansamantala lamang ang mga yan at hindi kayang magbigay ng buhay na walang hanggan. Wala yung kabuluhan. Sabi nga ni Francis Bacon, money is a good servant, but a bad master. Kung tayo gagamit sa ating kayamanan ng wasto para sa Panginoon, mabuti yon. Pero kung siya yung ating papanginoonin, hindi yan maghahatid sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi yan maghahatid sa atin ng papalapit sa Diyos, bagkus yan yung aagaw sa atin ng hiwalay sa Diyos. Kaya sa pagdami ng ating resources, sa pagtingin natin kaya natin sa ating sarili, hindi natin kailangan ng Diyos. At yun yung nangyayari kapag nabihag ang ating puso ng kasakiman sa kayamanan. Kaya bilang implication, tandaan natin na hindi kayang pigilan ng kayamanan ang kamatayan at paghuhukom. Walang silbi ang kayamanan. Gaano man kayaman, kapag dumating ang kamatayan at paghuhukom, tandaan natin kung tayo mga manampalataya, tayo katiwala lamang. Ibig sabihin, pinahiram lamang sa atin, tayo katiwala steward, at hindi tayo yung tunay na nagmamay-ari. At tandaan din po natin, ang tagumpay sa lupang ito, na walang kabanalan, gaano man tayo maging matagumpay sa lupang ito, kung wala tayong pagkilala sa Diyos, yun ay spiritual na kabiguan. Kaya po bilang warning, unti-unting pinatitigas ng kasakiman ng ating puso. Kapag nagkaroon tayo ng kasakiman, yun yung papatigas ng ating puso. At ang kasaganaan, tandaan natin, ay maaaring magbulag sa tao sa kawalang hanggan sa pagkilala sa Diyos. At yung makasariling pag-iimbak, tandaan po natin ay madalas na tanda ng kawalan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya po bilang paghihikayat sa atin, gamitin natin ang pinagkakatiwalang ng Diyos na kayamanan para sa kanyang kaharian. Magkaroon tayo ng pusong mapagbigay at magtipon tayo ng kayamanan sa langit. Wala tayong anong madala kapag dumating ang kamatayan. Kaya yun may katanungan sa atin bilang mga manampalataya. Paano tayo naging katiwala? Subalit ang tanong sa atin, kung meron mga bisita ngayon dito, meron ditong mga
na imbitahan, ang tanong sa iyo, meron ka na bang makalangit na kayamanan? Ang tinitingnan yung kayamanan na napakahalaga sa ating buhay. Pero alam nyo ba, merong kayamanan na nagtatagal. Ang kayamanan sa lupang ito, gaano man natin makamtan, lahat ng yan ay matapos, di natin mapakinabangan pag dumating ang kamatayan. Pero ang tanong, meron ka na bang makalangit na kayamanan na ito'y magdadala sa iyo ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang kayamanan sa buhay na ito ay walang kabuluhan. Hindi ito kayang isalba ang ating kaluluwa sa kahatulan para sa iyong mga kasalanan. Sa mismong language ng ating Panginoong Kristo, ang sabi niya sa Mateo 16:26, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Yan po yung realidad. Kaya't gaano man natin pagsikapan sa buhay na ito, gaano man tayo magkaroon ng mga pera, ari-arian, kung tayo wala pang pagkilala sa Panginoon, wala itong kabuluhan. Hanggang dito lamang yung sa lupa. At yung hamon ko sa iyo habang pinagkakalooban ng Diyos, ng pagkakataong mapakinggan ng kanyang salita, ang kanyang panawagan. Marahil ilang beses mo na napakinggan ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. At marahil yung tinatanggap na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Pero ang tanong sa iyo, pinagtiwalaan mo na ba siya? Nagkaroon ka na ba ng tunay na pagsisisi at tunay na pagsasampalataya sa Kanya? At kung gagawin mo yan, bagaman tayo maging hindi mayaman sa buhay na ito, magkakaloob ang Diyos sa atin ng yaman na magtatagal. At yun ay walang iba kundi ang makasama ang Diyos sa walang hanggan. Nawa, tayo po'y tumugon sa Kanya. Subalit ang tanong naman sa atin bilang mananampalataya, sa lahat ng ating tinatangkilik, ang tanong sa atin, nagiging tapat ka bang katiwala ng Diyos? Tayo sa lahat ng tao ang nakakaalam ng katotohanan patungkol sa lahat sa atin. Siya yung ating tagapaglikha, siya yung sustain sa atin, soberano ang Diyos, pagkamay-ari niya ang lahat ng bagay, tayo kanyang iniligtas, na bilang sa kanyang kaharian, namumuhay na para sa kabanalan, sa pagsunod sa kanyang kalooban. Pero ang tanong sa atin, tayo ba naging tapat na katiwala ng ating Panginoon? Ang pera ba ang kumokontrol sa ating mga desisyon sa buhay? Ang Diyos ba ang talagang nagiging motibasyon sa ating mga desisyon? O ang pera? Ikaw ba yung pagbigay sa gawain ng Panginoon at sa nangangailangan? Pagpapakita ng iyong pag-ibig? At nakikita ba sa iyong mga paggastos ang iyong prioridad sa kaharian ni Kristo? Gaano ka naging tapat na katiwala ng Panginoon? Ating tingnan ang ating buhay. Ating i-evaluate. Paano nga ba tumatakbo ang aking buhay? Sa physical bang aspeto? Sa aking mga tinatangkilik, tinatanggap? Ito ba talaga aking naibibigay sa Panginoon? O masigit ko na ibibigay lamang para sa mga ibang bagay? Kaya't bilang challenge po sa atin, suriin mo ang iyong relasyon sa salapi. Suriin mo ang iyong relasyon sa kayamanan. Magkaroon tayo ng pagkusuri. Ito ba'y ating bang tapat na ginagawad sa ating Panginoong Diyos? Kung ating pakilala si George Mueller, siya po ay nangalaga ng libo-libong mga orphans, mga ulila noon sa England. Sa pamamagitan ng panampalataya at panalangin, walang-wala sila noon. Dahil nandun yung kanyang panampalataya sa Panginoon, dahil nasimulan yung gawain ito ng Panginoon para sa mga bata, naging matag siya sa panampalataya, sa panalangin, at yung tinugon ng Diyos. Nagkaroon ng mga malaking donasyon sa kanya, mga malaking halaga. Pero alam nyo, bagaman siya humawak ng malaking halaga ng pera, hindi niya tinuring na seguridad iyon.
kundi tiningnan niya na ito'y kagamitan ng Diyos para paglingkuran siya at ang iba. Sana ganyan din ang ating maging pagtingin. Anumang ating tinatangkilik na mula sa ating Panginoon ay pinagkakaloob ng Diyos para ating gamitin sa kanyang kalatian at para sa kapakanan ng ating kapwa, na yan yung pinaka-esensya ng dakilang utos sa atin ng Diyos, ang ibigin siya ang higit sa lahat at maging ang ating kapwa na gaya ng ating mga sarili. Sana maging ganoon po tayo. Pangalawa, narinig ng Diyos ang daing ng inaapi at hahatulan niya ang kawalan ng katarungan. Hindi lamang niya hahatulan yung pusong merong kasakiman, kundi ang Diyos din ay nakakarinig. Nalaman niya yung mga pang-aapi. At meron siyang tugon dito. Kaya po kada titingnan, sinaway ni Santiago ang mayayamang may-ari ng lupa noon sa kanyang panahon na nagsasamantala sa mga manggagawa ang sila ay namumuhay sa luho. Sa Santiago 5 verse 4, binabanggit doon ang kaupahan ng mga manggagawa. Ang ginawa ng mayaman na iniring, ipinagkait ninyo sa pamagitan ng daya. Merong hindi patas na pangyayari dito. Ipinagkakait na mayamang may-ari ng lupa ang tamang pasahod sa mga trabahador noon. Alam niyo po, mahigpit na ipinagbabawal sa kautusan ni Moises yung ganong uri ng pagtrato o pamalakad. Sa Old Testament pa lamang yon. Napakahalaga po noon kasi ang kabayaran na upa sa trabaho. Yung language nga ng gamit doon ng mga scholar, nung time na yon, nung setup na yon, dahil ng matinding hirap, yung mga trabahador sa kanilang pagkatrabaho, yung kanilang wages, hand to mouth. Ibig sabihin, sa kanilang pagkatrabaho, yun ay sapat para lamang sa kanilang kabubuhay sa araw-araw. Para sa ating language, isang kahig, isang tuka. Yun yung kalagayan nila. Sapagkat ginagamit nila ang kanilang pang-araw-araw na sahod para makabili ng pang-araw-araw nilang pangangailangan sa buhay gaya ng pagkain. Kaya naman, ang ipagkait ito sa mga manggagawa ay merong malaking epekto sa kanilang pamumuhay. Ang pagkaantala noon ng pasahod ay kadalasang nagdudulot ng gutom sa buong pamilya. Nasa kaisipan dito ni Santiago yung esensya pa rin ng dakilang utos ng Diyos sa pag-ibig sa kanyang kapwa. Kaya dahil na matinding pang-aabusong ito, ang sabi ng talata, yung mga hibik, yung cry ng mga inaapi, ang sabi dito, nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Pagpapakita na ang Diyos ay makatarungan at ipagtatanggol niya ang mga inaapi na tao. Pinapakita po dito na nalaman ng Diyos at merong pangasiwa ang Diyos. Meron siyang pakialam sa mga inaabuso at inaargabyado. Kaya nagbabala nga si Santiago, sa kanilang mga nagpapahirap. Ang sabi dito sa verse 5, kayo na nga buhay, itong mga mayamang ito ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagalak. Hindi lamang sila namuhay ng tamasa, nangagalak sila. Talagang ine-enjoy nila. Pinapakita po dito yung pamuhay sa marangyang buhay at walang pagpipigil na paghahangad ng kasiyahan. Walang contentment. Na ultimo yung dapat nang ibigay na pasahod ay hindi nangyayari. Sinasatisfy nila yung kasakiman ng kanilang mga puso. Kaya sabi diyan, yung language ni Santiago, inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Yun po ay pag-arawan ng isang hayop noon na pinapataba bago katayin. Yun yung ginagawa noon ng mga mayayaman. Pinapakita naman po dito yung matinding pagkondena sa mayayaman sa makasariling paggamit ng pag-aari para sa kanilang sarili at kabiguan ipamahagi ito sa iba. Kaya meron tinutukoy diyan, kung at nakita sa talata, na araw ng patayan.
na pag-uugnay sa dakilang araw ng Panginoon ng kanyang kahatulan. Dahil namumuhay sila sa huling araw, nangangahulugan na ang kahatulan ay maaaring mangyari anumang pagkakataon. Ang huling araw na yung kailang ginagalawan, nagsimula na yon nung ang Panginoong Yesus ay dumating. Yun ay huling araw na kaya ang nilang dapat ginagawa sa kanilang kayamanan, ang ginagama ito para sa Diyos, para sa kanilang kapwa, pero sa halip, sila naging sakim ng abuso sa kanilang kapwa. Alam sabi pa dito, gayunpaman, silang mga samang mayayaman, nagpatuloy lamang sila sa kanilang makasariling pamumuhay. Pinatataba nila ang kanilang sarili, gaya ng pinatabang baka na walang kaalam-alam na sila na ay kinabukasan ay kakatayan. Yun yung picture ngayon ng mga mapang-abusong merong kayamanan, merong tinatangkilik. Namumuhay na parang walang Diyos. Namumuhay sa matinding pagkakasala sa Diyos at maging sa kapwa. At dahil huling araw na, hindi na nakikita, nagwawalang bahala sila sa judgment na maaaring dumating sa isang iglap. At sabi sa verse 6, inyong hinatulan, ito yung ginawa nila, inyong hinatulan, inyong pinatay ang matuwid. Ito ay maaaring tumukoy sa pang-ekonomiyang pang-aapi na nagdadala ng kamatayan. Kagaya po nating nakita kanina, sapagat ang pagkuha sa ikabubuhay ng kapwa noon ng mga trabahador sa mga kasulatan ng mga Hudyo, kapag yun ay kailang inabuso, hindi nila ibinigay ng tama, ang kasing kahulugan po yun ay pagpatay sa kanila. Pagkakait ng para sa kailang pangailangan. Yung panalamang sa kaupahan ng isang trabahador ay parang pagbububo ng dugo. Language yan sa Jews na ginagawa nila. Parang kasing kahulugan ng pagpatay. At yung matuwid po dito ay maaaring tumukoy sa mga mahihirap na mga manampalataya noon. Subalit kung ating makikita, kung mayroon mang pangunahing pinatay, bagaman siya'y matuwid, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus mismo. Hindi niya kayo nilabanan pagpapaalala sa atin ng paghihirap ng ating Panginoong Yesus bilang matuwid na nagdusa. Pero ang inahayat lang po ditong katotohanan, narinig ng Diyos, naalaman ng Diyos, meron siyang pakialam at kanya itong sisiguraduhin matutugunan. Kaya bilang point, ang Diyos ay matuwid na hukom na nagtatanggol sa mahihina at humahatol sa pang-api. Hahatulan ng Diyos silang mga nangaabuso. Pagpapakita na mula noon pa man, unang panahon hanggang sa kasalukuyan, hindi nagbabago ang katangiang ito ng Diyos na siya'y makatarungan. Ang Diyos na nakinig sa daing ng Israel sa Ehipto sa pangangalipin doon, ay siya ring Diyos na nakikita ang lahat ng uri ng pang-aapi sa kasalukuyan. Nangangahulugan na walang luha, walang paghinagpis, walang kahirapan, at walang katarungan ang nakakalampas sa kanyang paningin. Nakikita niya ito. Nakikita ng Diyos ang bawat kawalang katarungan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ipinapakita po dito ni Santiago yung katangian ng Diyos. Meron siyang pakikinig sa daing na naaapi, pagpapakita na nalaman at nakikita ng Diyos ang bawat pang-aapi. Kinamumuhian niya ang luho na kinuha mula sa kawalang katarungan, pagpapakita na siya'y banal na Diyos. Hahatulan niya ang mga gumagamit ng kapangyarihan upang manlamang ng kapwa. Pinapakita naman po diyan yung kanyang katarungan, yung kanyang pagiging matuwid, yung kanyang katwiran. At tinuturo nito tayo na talatang ito sa ating Panginoong Yesus, naganap na matuwid na nagdusa ng walang kasalanan. Sa panahon ni Santiago, inaapi na mayamang may-ari ng lupa ang mga manggagawa sa pamamagitan ng pagkakait ng sahod at paggamit ng kapangyarihan para sa kanilang sarili. Ngunit kahit sa modernong panahon, hindi pa rin nawawala ang parehong kasalanan. Nag-iba lamang ng anyo. Meron ngayong pang-aabuso sa trabaho at negosyo na ating nakikita, na ating no-observe
Marami pa rin kumpanya at negosyante ang inuuna ang tubo kaysa kapakanan ng tao. May mga empleyadong kulang ang sahod, sobra ang oras sa trabaho, walang sapat na benepisyo, at tinatrato lamang bilang kasangkapan para kumita. Kaya't habang lumalaki ang kita ng kumpanya, ang mga ordinaryong manggagawa naman ay halos hindi mabuhay ng maayos. Kaya't yung mga talatang ating nakita ay paalala na ang Diyos ay hindi lamang concern sa spiritual na kalagayan, kundi maging sa paraan ng pagtrato natin sa tao. Pangalawa na nangyayari sa atin at ating nakikita talaga, yung korupsyon at pang-aabuso ng kapangyarihan. Sa maraming bansa at kahit sa ating mismong sariling bansa, maraming mga leader at opisyal na yumayaman habang naghihirap ang mga mamayan. Ang perang dapat para sa serbisyo publiko ay napupunta sa pansariling luho. Maaaring makatakas sila sa batas, gaya natin nakikita. Maaari silang makatakas sa batas ng tao, ngunit hindi sila makatakas sa tapat na paghukom ng Diyos. Ang Panginoon ng mga hukbo, sabi sa verse 4, yan ay larawan ng Diyos bilang hari at hukom ng lahat ng tao, makapangyarihan man o mahirap. At pangatlo, ito rin yung ating makikita sa panahon natin. Tayo nasa kultura ngayon ng luho at self-indulgence. Napakalakas sa atin ngayon ng impluensya ng social media. Ituturo ng mundo sa atin, deserve mo yan. Unahin mo sarili mo. Magpakasasa ka. Sukatin mo ang halaga mo sa yaman, sa iyong lifestyle. Yun yung panawagan ngayon ng mundo na kung saan kahit mga Kristiyano ay bumabagsak pagka hindi naging maingat. Unti-unting nahuhubog ang puso ng tao na maging makasarili, maging luho, habang nawawala ang malasakit sa mga naghihirap, nababaliwala yung pinaka-esensya ng dakilang utos ng Diyos. Kaya't malayo nawa sa ating mga manampalataya ang mahulog sa sistema ng mundo, nabubuhay lamang para sa ating sarili, sa luho, subalit walang malasakit na pag-ibig sa kapwa. Maraming tao ang handang gumastos ng malaking halaga para sa luho, ngunit walang malasakit sa mga mahihirap. Walang malasakit sa misyon ng iglesia sa kaharian. Walang malasakit sa iglesia o nangangailangang kapatid. Yun ay panawagan sa atin. Pag-usuri sa atin. Ating diniin kanina yung mga mayayaman, pero kung tayo namumuhay na wala ding malasakit sa ating kapwa, humahandong din tayo sa parehas na kasalanan. Yun po yung mismong kasalanang tinutuligsa ni Santiago. At pang-apat, sa ating modernong panahon, nagkakaroon ng pagiging manhid sa pagdarusa ng kapwa. Isa sa pinakamalaking panganib ng kayamanan ay ang pagiging manhid ang puso. Kapag masyado nakatuon ang tao sa sariling kaginhawaan, hindi niya na nakikita yung mga naghihinagpis. Hindi niya narinig yung mga nangangailangan. At hindi na siya naantig sa kawalan ng katarungan. Walang pinagkaiba sa pamuhay para lamang sa sarili. Pero tandaan natin, bilang mga manampalataya, tingnan natin ang Diyos. Ang puso ng Diyos ay kabaligtaran. Nakikita niya ang naaapi. Narinig niya ang daing ng mga mahihirap at kumikilos siya para sa katarungan. Yun po yung ating Diyos na tinitingnan. At kung tayo manampalataya, doon dapat tayo bumabalik. Hindi sa sistema ng mundo na maging makasarili. Kaya't bilang paalala, ang tunay na Kristiyano dapat hindi tayo nawawala ng habag sa ating kapwa. Yan ay manifestasyon ng tunay na pananampalataya. Hindi tayo dapat namumuhay lamang para sa ating sarili. Tandaan natin na saklaw ng ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, yung mga pisikal na aspeto, pagtulong sa kanila, pagmamalasakit sa kanila, ultimo pag-sakripisyo para sa kanila, yun ba yung nangyayari sa ating buhay? Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo na ibinigay ang kanyang buhay. Kaya ito bilang implikasyon,
Dapat po nating makita, ang pananampalataya ay dapat makita sa paraan ng pagtrato natin sa ating kapwa. At yung kayamanan, yun po ay pagsubok sa ating karakter at pagiging katiwala ng Diyos. At di yan sa atin nakita na ang Diyos ay may malasakit hindi lamang sa pagsamba, kundi pati sa karunungan. Kaya bilang warning, ang pagkakaroon ng pusong maluho ay maaaring maging anyo ng idolatry. Kapag ating sinasatisfy kung anong ating nagustuhan, bumabagsak yan sa pagkakaroon ng Diyos-Diyosan sa ating sarili. At ang kasakiman ay maaaring magmukhang normal ngayon sa mundong ito, pero hindi po yung normal sa ating bilang mga mananampalataya. Ang pang-abuso ng kapangyarihan, tandaan natin, palagi ang may katapat na paghukom ng Diyos. At ang pagiging manhid sa pangangailangan ng iba, tandaan ng pusong lumalayo sa Diyos. Ating sinasabing umiibig tayo sa Diyos, paano natin iniibig ang ating kapwa? Yung nabasa sa aklat ni Juan sa 1 John, sinasabi mong umiibig ka sa Diyos. Pero how about sa pag-ibig mo sa kapwa? Paano yung Diyos na iyong hindi nakikita, masasabi mong iniibig kung ang iyong nakikitang kapatid ay hindi mo iniibig? Kaya bilang katanungan, sa ating praktikal na pamuhay, ikaw ba'y patas at tapat sa mga katrabaho, sa mga negosyo? Ikaw ba'y tapat sa iyong trabaho? Ikaw ba'y tapat sa iyong negosyo? Patas ka ba? Wala ka bang panalamang sa iyong kapwa? Binabaliwala mo ba ang paghihirap ng iba? Meron tayong nakikita mga nangangailangan. Binabaliwala mo ba sila habang inuuna ang iyong sariling kalayawan o ginhawahan? Ginagamit mo ba ang iyong yaman, ang iyong tinatangkilik para maging pagpapala sa iba? Karaniwan sa ating mga tao, siyempre ating unahin ang ating mga sarili. Tsaka lang siya sa bawat mga nampahataya. Pero kung paano nawa ipinakita ng Diyos yung esensya ng tunay na pag-ibig, yun doon tayo sumunod. Kaya bilang challenge sa atin, ipaglingkod mo kung ano man ang mayroon ka para sa Panginoon at para sa iyong kapwa. Lahat ng ating tinatanggap ay mula sa Diyos. Ito'y para sa Kanya at gamitin nawa natin para sa Kanya at maging sa ating kapwa. Isa pong tao noon ang namuhay na kumalaban sa slave trading. Siya po ay si William Wilberforce. Siya'y gumugol ng malaking bahagi ng kanyang buhay para labanan yung kalakalan ng alipin. Dahil naniniwala siya na ang bawat tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, pantay-pantay, anuman ang kulay, anuman ang lahi. Hindi dapat gano'n nagiging pagtrato. Kaya yung uso noon yung slave trading noong unang panahon, nilabahan niya ito. Finokus niya kanyang buhay para dito. Bagaman marami yung tumutol sa kanya, nagpatuloy siya. Dahil alam niya na yung kanyang ginagawa, ito yung mismong prinsipyo ng Diyos at mismong ito yung karakter ng Diyos ang ipagtanggol ang mga inaabuso, ang mga inaapi. Nakaangkla ang kanyang ginagawa sa kung ano ang karakter ng Diyos. At nawa, ganoon din po tayo bilang mga nagsasabing mananampalataya ng Diyos. Yun po yung panawagan sa atin. Kaya po bilang konklusyon, ang ating passage ay isang seryosong babala laban sa makasariling kayamanan at hindi makatarungang pamuhay. Ang kayamanan sa lupa ay lilipas, ngunit ang paghukom ng Diyos ay walang hanggan. Tinatawag po tayo dito na mas pahalaga natin ang Panginoon. Mas pahalaga natin ang ating Panginoong Jesucristo higit sa yaman. Mamuhay tayo ng merong katarungan. Mamuhay tayo bilang subject ng kanyang kaharian. Mamuhay tayo na merong kahabagan. Merong pagkakaroon ng pusong mapagbigay. Merong pamuhay na palaging handa sa kawalang hanggan.
Lalo kung mayroon tayong puso na nakatutok sa kawalang hanggan, doon natin makikita na yung ating magiging buhay, lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ating magagamit ng maayos. Pero ang ating puso ay nasa pangkasalukuyang panahon, hindi kataka-taka. Kaya ang ating naging pagtrato sa ating lahat ng tinatangkilik ay nagiging mali ang ating paggamit. Kaya po sa uli, ang ating pinakamotibasyon ay ang ating Panginoong Kristo. Sa mga talatang ating nabasa, ang marapat palagi ng kinakantungan ay ating makita ang ating dakilang tagapagligtas na sinusundan, ang ating Panginoong Yesus. Siya yung ating sinasampatayanan, ang kanyang buhay ang ating tinitingnan at sinusundan. Bagaman siya'y mayaman, siya'y naging mahirap alang-alang sa atin. Bagaman siya'y inapi, ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa kanyang Ama. At sa pamagitan niya, ang mga manampalataya ay tumatanggap ng kayamanang hindi kailanman nasisira, nabubulok. Challenge po yun sa atin. Kung tayo tagasunod niya, maging kawangis tayo niya. Ibigin natin ang Diyos at maging ating kapwa at isa sa implikasyon niyan kung paano natin ginagamit ang lahat ng ipinagkakalob niya sa ating mga buhay. Kaya sana po tayo na pagpala ng salita ng Diyos, naging babala ito, naging pagsaway at naging pagtuturo sa atin ng katotohanan na ating nakita na ang Diyos ay may kahatulan sa buhay na mayroong kasakiman, pero ang Diyos ay makatarungan na narinig niya ang mga inaapi. Makita natin nawa ang Panginoong Yesus na pinakahalimbawa kung paano ipinakita ang dapat na buhay ng mga manampalataya. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, muli kami nagpapasalamat sa iyo, sa iyong mga salita. Ang mga palatang ito, O Diyos, ay mabigat sapagkat ito'y kahatulan sa mga mayayamang mapang-api nung unang panahon. Subalit ito'y isinama nyo, niloob niyong maisama sa iyong mga salita upang maging patuloy na babala sa aming kasalukuyang panahon, upang patuloy na maging babala kung ang aming puso ay humihilig sa kasakiman, sa masigit na pagkapahalaga sa kayamanan kaya sa inyo, O Diyos. Kaya tulungan niyo po kami, ang bawat isa na nakapakinig, nawa ay naging paala ito sa amin, na sa lahat ng inyong pinagkalob sa aming buhay bilang mga manampalataya, bilang kami subject na ng iyong kaharian, marapat namin itong gamitin para po lamang sa iyo. Ito'y pagsubok, Panginoon, sa aming panampalataya. Kaya tulungan niyo po kami, dagdagan niyo po ang aming panampalataya, dagdagan niyo po ang aming pag-ibig, at ito'y mag-manifest, Panginoon, sa kung paano kami namumuhay at kung paano namin tinatrato ang aming kapwa. Dadalangin din po namin sila ng mga bisita na ipakita po sa aming umaga ngayon ang kawalang kabuluhan ng kayamanan kapag dumating ang kamatayan, ang kawalang kabuluhan ng kayamanan sa kawalang hanggan na hindi nito kayang bilhin ang kaligtasan. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, sila na mga bisita, kayo pong kumilos sa kanilang mga puso, makita nawa nila ang aming Panginoong Yesus na siyang tunay na mayaman subalit nagpakababa para sa amin ng mga kasalanan. Siya yung namatay, sa inyo ibinuhos ang iyong kahatulan upang sa lahat ng sasampatay at pagsisisi, magkaroon sila ng tunay na yaman, O Diyos. Ang pangako makasama ka ng walang hanggan. Kaya tulungan niyo po sila, O Diyos, kayo po ang mangusap sa kanilang mga puso. At sa iglesia, nawa, ito po ay naging pagkapala upang sa gayon, lumago kami sa panampalataya, sa pag-ibig namin sa iyo, sa pag-ibig namin sa kapwa, at may pakita ito sa aming pamumuhay. Kaya sa iyo lang po namin binabalik ang lahat ng papuri para salamat sa pangalan ng inyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Salamat po sa Panginoon para po sa kanyang mga salita na ipangaral sa atin. Mga kapatid, tayo po ay tatayo at aawitin po natin ang awitin ng pagtugon na pinamagatang kung pagmasdan. Ang krus ni Jesus na tumutulong sa atin na ipahayag na meron tayong eternal, di nauubos na kayamanan na pinagmumulang tunay ng ating kagalakan. Yun ay ang natapos at ang persona at ang natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Awitin po natin kung pagmasdan ng krus ni Jesus. Verse number